Lubhang kontrobersyal ngayon ang tinatawag na strip search o yung pinaghuhubad ang isang suspect, convict o kanilang mga bisita. Pero ano ba ang pinapayagan ng batas? Meron pong tatlong klaseng kategorya ng body search. Ang una ay ang frisking o yung mabilisang pagkapkap ng otoridad sa isang tao. Ang pangalawa at mas kontrobersyal, ang tinatawag na strip search. Dito, pinatatanggal ng mga otoridad ang karamihan o lahat ng mga damit para sa isang visual inspection. Ang pangatlong kategorya ng body search ay ang tinatawag na intimate body search or cavity search, kung saan pisikal na sinusuri ng mga otoridad ang mga pribadong bahagi ng isang tao para sa kontrabando. Itong pinaka-kontrobersyal sa lahat dahil ito ay sadyang intrusive. Legal ba ang mga ito? May mga patakaran po na kinikilala ang iba't ibang mga bansa, maging ang United Nations. Yan po ang ating hihimayin. Sa Section 7 ng Operations Manual ng Bureau of Corrections, nakalagay na kailangan ng masinsinang body search para sa lahat ng mga bagong pasok na preso. Hindi nakadetalye kung hanggang saan ito. Ang Section 9 naman ng Operations Manual ay para sa mga bisita ng mga preso. Lahat ng bisita ay kailangan dumaan sa body search para iwasan ang pagpasok ng kontrabando. Ito pa, ang mga bisitang babae, maaari lamang suriin ng mga kapwa babae na prison guards. Sa BJMP naman, pinapayagan ang body at cavity searches pero nakadetalye sa SOP ang mga patakaran. Halimbawa, dapat daw na least intrusive ang mga body searches at hanggang sa kinakailangan lamang. Hindi rin pwedeng pag-usapan ng mga gwardiya ang kanilang ginawang mga body searches hanggat walang utos ng korte. Para sa mga strip search at intimate searches, mas lalong detalyado pa ang patakaran na hindi na natin babanggitin. Pero pati ang lahat ng gagawin ay may kaukulang permit, pati written consent ng bisita. Ang United Nations naman, naglabas ng tinatawag na Nelson Mandela Rules o ang Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Dito, kinikilala ng UN ang karapatan ng mga preso at kanilang mga bisita. Pero binabalanse rin ang karapatan ng mga otoridad na pangalagaan ang katahimikan at kaligtasan ng lahat. Halimbawa, sa Rule 52 ng UN, ang mga strip at cavity searches ay gagawin lamang kung talagang kinakailangan. Hanggat maaari, maghanap daw ang mga otoridad ng ibang paraan na hindi nakakapinsala sa mga preso o sa bisita. At ang mga intimate or cavity searches dapat daw ay ginagawa lamang ng mga healthcare professionals at hindi ng kung sino-sino lamang. Sa Rule 60, ang body search ay kailangang may written consent ng mga bisita. Sa huli, ito pong gustong igiit ng United Nations na yung mga intimate or cavity searches ay dapat iwasan kung maaari. Pero kung talagang hindi maaring iwasan, dapat hindi ito gagawin sa paraan na makakasira sa dignidad ng isang preso o ng kanyang mga bisita. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.